Katulad ng lipunang nagalawan, hindi rin ligtas sa mga masasamang gawain ng social media. Kaya naman mahalaga na tayo ay maging responsable sa paggamit nito para sa ating kaligtasan at para na rin sa kapakanan ng iba. Kung paano ito, alamin natin sa huling bahagi ng special report ni Benj Bondok. Man is a social and political animal. Tila hindi na kailangang mag-Google pa upang maintindihan ang kasabihang ito ng Griegong pilosopong si Aristotle. Dahil sa pag-type mo pa lang ng status o sa pag-like, comment o share mo ng status ng iba, isinasabuhay mo na ang ideya nito. Mas malawak na daluyan at palitan ng impormasyon, mas madali at mabilis na mga transaksyon, mas simple at sopistikadong anyo ng komunikasyon. Ngunit kasabay nito, ang internet kung saan nakapaloob ang social media, ugat na rin ng maraming konsumisyon. Sa isang online survey na isinagawa noong 2013, lumalabas na ang mga Pilipino sa pagbabahagi ng personal na impormasyon online tila walang preno. Kaya naman ang mga masasamang loob, sinasamantala ang pagkakataong ito. Ang solusyon, don't chat, tweet, or be friends with strangers. Ang pangunahing turong ito ng ating mga hindi dapat kalimutan, lalo na online. Dapat maingat ka dun sa pagpili ng mga follower o ng mga kaibigan. Kung sa tingin mo ikaw ay binubuli, kung sa tingin mo ikaw ay biktima ng online stalking, dapat na tanggalin mo siya o kaya i-block mo yung kanyang account mismo o kaya ireklamo mo mismo dun sa social media administrator. Kung nilalaman ng iyong social media account, dapat na hindi lahat ng bahagi ng buhay mo ay nilalagay mo roon. Kasi yung personal mong seguridad ay dapat na isinasaisip din. Kaya nga hindi nararapat, halimbawa, na i-post mo yung iyong kompletong address, ang iyong buong cellphone number, o kung nasaan ka bawat oras dahil hindi naman kailangang malaman ito ng taong bayan. Kung mahilig naman sa online banking at shopping, siguraduhing lehitimo ang mga website na binibisita mo. Maging maingat lalo na sa paglalagay ng email address at password mo. Dahil baka ang akala mong totoong website ng shop o bangko, daming website pala ng mga kawatan para makakuha ng impormasyon at pera mula sa'yo. Bukod sa pag-iingat upang di mabiktima, kailangan ring maging responsable sa paggamit ng social media upang di na sala sa iba. Kadalasan kasi kung ikaw ay ordinaryong gumagamit lamang ng Facebook o Twitter, iniisip mo na ito ay sarili mong account kaya kahit na anong gawin mo ay pupwede. Hindi ganun dapat yung pagtingin sapagkat dapat na may responsibilidad ka bilang isang ordinaryong mamamayan na tamang impormasyon lamang yung ipapalaganap mo. Ang social media, tulad ng buhay, may dalawang mukha. Isang mabuti, isang masama. Kaugnay nito, ipinaalala sa bawat isa ang responsable at wastong paggamit nito upang ang ating mga buhay, relasyon at transaksyon hindi malagay sa peligro. Dahil sa mga katanungan sa usapin ng kaligtasan, tanging ikaw mismo lang ang makapagbibigay ng kasagutan. Hindi mo dapat na binobroadcast lahat ng bagay. Kaya yung privacy mo, sabi nga nila sa wikang Ingles, your privacy is your own responsibility. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.